Mayor Magalong, pero bago po tayo pumunta dyan, pakinggan po muna natin yung sentimiento. Ito po yung sentimiento ng ating pong mga tinatawag nating negosyante sa Pilipinas. Ito po ang sentimiento nito pong mga PCCI. Paparinig ko lang po kasi masisira po yung video quality natin kung hindi ko pa kaya talaga yung mag-video ng Pakinggan po natin. Sabi po ng mga negosyante, naniningil na po. Akala nyo, divert kayo, madadivert nyo po. Hindi po. This time, akala nyo this time, kakampi po namin ng mga negosyante. Hindi nyo po, dati po, anti-Duterte tong mga to. Pero, grabe po. Apektado sila eh. Worse stock market. Alam nyo po itong mga negosyante natin. Luging-lugi po sila sa stock market. Hindi naman po yan na pera na nila yan eh. Pag naapektuhan na po yung pera ng mga to, kahit na anti-Duterte pa yung mga yan, mas pipiliin nila yung Duterte noon. Papangarapin nilang mabalik yun kaysa sa mga kain-suka na to. Pakinggan natin, ito po ang mga negosyante natin ngayon, PCCI, Philippine Chambers of Commerce and Industry. Isa po sa pinakamalaking grupo ng mga negosyante. Mga bilyonaryo po to. Pakinggan po nyo yung sentimiento nila. What about the business community? Are you angry and frustrated with this ongoing big-time corruption scandal in government? Well, definitely we share the same sentiment, okay? Are you frustrated and angry sa nagaganap ngayon na corruption? Definitely, they are frustrated. It's not just, the gravity of this whole scandal, the amount of, you're talking about trillions of pesos. And we look at it that's our money. Tignan nyo po, no? It's not only the gravity of the scandal, no? Trillions of pesos. Sabi nila, kung titignan natin to, it is our money. Alam nyo po, pag usapan na ng pera, nasaktan sila eh. Magnakaw kayo dyan, okay lang. Basta ayaw lang namin si Digong kasi hindi kami nakakapagnakaw ng legal. Ganyan po yung katwiran nila noon, di ba? Pero ngayong apektado na kami. Apektado na yung negosyo namin. Bagsak na yung stock market. Worst performing tayo sa lahat. Hindi na po. Ayaw na po ng mga negosyante. Tuloy mo, Brad. Sino ba to? Si George Barcelon. Yan. Tuloy mo, George. We pay the taxes. And to see the money being unlawfully gained by others while doing nothing, we're angry at that. Galit na po sila, mga kapatid. Hindi ko alam kung naririnig niyo yung sinasabi, pero galit na sila. Dahil nakikita nila, mga bilyonaryo sila, pero may ginagawa sila, nagsusumikap. Mga taong walang ginagawa, kinukuha lang yung tax. Ninanakaw lang yung tax nila. Nagbabayad po sila ng tax, yung mga negosyante. Kinukuha lang yung tax nila. Galit na po ang mga negosyante. Grabe. Pakinggan po natin. Our money. It's our money. The viewers who are watching us today, it is their taxpayers' money. Ayan po. It is our money, sabi po ng host. At yung mga nanonood sa atin, ito po ay kanilang pera. Itong ginagastos, wala pong ginagawa, nagkakamal-kamal ng bilyong-bilyong piso. Hindi po napapagod. Kinukuha lang po yung taxpayers' money. Makinig kayo mga artista. Kasi kayo, may impluwensya kayo sa mga tao eh. Magrarally na naman tayo sa November 30. Di ba? Kasama kayo sa pananawagan ng anti-corruption. Pero dadalhin kayo sa anti-Duterte na naman. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Pakinggan pa natin itong mga negosyante. That is being spent by these corrupt government officials. Grabe po, wala na pong awatan. That is our money. Pera natin to, pera natin sa tax. Pera po ng mga nakikinig sa atin, sabi nitong host. At ito po ay ginagastos ng walang kapararakan ng mga government official.
Pucha, galit po sila. Hindi po nagsasalita yung mga negosyante ng ganito until na sila po ay nasaktan dahil bagsak ang stock market. Lahat po ng malalaking kumpanya, meron po yan, isa po sa pinagkikitaan nila, stock market. Kung bagsak po, lugi po sila sa stock market. Wala na muna yung mga natin, yung mga tokis-tokis. Bait-baitan, hindi po mababait yung mga yan. At eto po, lumalabas yung pangil nila ngayon. Galit na galit ang mga negosyante Pilipino. And it is impacting sentiment in the stock market, Mr. Kita nyo na, impacting sentiment into our stock market. Doon talaga sila gigil. Yung mga pagnanakaw ninyo, naapektuhan kami dahil sa stock market. Monzon. Yes, definitely. Well, our market, you can see now, is really being Battered. well, dominated by sentiment. Okay? Ito po ang ganda ng sinabi ni Ramon Monson. Our market is dominated by sentiment. Ano yung sentiment? Ninanakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno ang pera And what is natin. that sentiment? Sentiment is really confidence. And there's a confidence in the market. And so you can see The business Grabe po, community. there is no confidence in the market. Yun ang problema. Ang market, yung stock market, ay ang nagdo-dominate po niyan yung sentimiento ng tao. At dahil wala pong tiwala ang mga tao, bagsak talaga ang ating stock market. Yan po ang sinasabi ngayon ng mga negosyante. Sila po, galit na po. Money that is being sentiment in the stock market, Mr. Monzon. yes, definitely. Well, our market, you can see now, is really being Battered. well, dominated by sentiment. Okay? And what is that sentiment? Sentiment is really confidence. And there's a confidence in the market. And so you can see that volumes are down. Our market's down 6% from the end of last year. I mean, the only market that's lower than us is Thailand, which is also experiencing some turmoil, right? So you can see that, investor confidence is very important in how the market performs. Investor confidence is very important on how market performs. Ang ibig nilang sabihin, hindi totoo yung pinagmamalaki na bumalik na po yung confidence, lalo na po ngayon. Ang Pilipinas po, sa totoo, tayo po ang number 1 na bansa na walang kakayahang tumugon sa pagbaha. Grabe po ang mga record ni BBM. Lahat po ng worst record na pwedeng gawin ng gobyerno. Grabe. Anong kamara lang? Pati Senado. Pati Senado po, kakampi ng mga yan. Huwag po kayong papalito na yung kamara ay pati po Senado. Kakampi ng mga korap na yan. Ngayon po, naranasan po natin. Yan po, wala na pong confidence yung business. Hindi totoo na may confidence yung bumalik na yung confidence ng mga foreign investors. Yan po, nagsasalita po yung mga negosyante po sa Pilipinas. Yung stock market, worst performing sa buong mundo. Yung pagtugon natin sa flood, worst po sa buong mundo. Yung pong ating tourism, worst po sa buong Southeast Asia. Grabe. Kaya masasabi po natin na na ito pong gobyerno talaga natin na ang problema. Paano po sila tumutugon? Paano nga ba tumutugon yung gobyerno natin ba dong? Kitang-kita po natin. Galit na galit po ang gobernador ng Cebu. Ang sinasabi niya, bilyon-bilyon yung binadget. Pero tignan ninyo, yung sabi po ng mga taga Cebu, handa sila, yung mga tao po, pinaghanda nila, pati po yung mga pupuntahan nila, yung evacuation center, handa na rin po. Lahat po kasi super typhoon yan . Napunan niyo ba, wala po tayo ngayong nakikitang presidente. Wala po yung mga meeting ng presidente, yung tumitingin lang po. Panay si Claire Castro lang po nakikita natin ngayon . Panay po si Claire Castro lang yung nagpapakita sa atin.
Sabi po ng mga taga Cebu, galit po sila dahil po sa nangyari. Nagbuwis ng buhay. So far, ang nakikita ko 66 at pinakamarami po niyan sa Cebu. Yung iba po sa ibang parte ng Pilipinas. Kasi po yung hindi po yung bagyo ang dumali sa kanila, yung baha. No, yung binaha po yung Cebu City. Sabi nga po, wala po naging katotoran yung pong flood control. Ito po ang sinabi, no? Anuin ko lang po sa inyo. Kung ano po itong sinabi ng mga taga Cebu. As far as the flood control projects is concerned, we can see na walang flooding na nakontrol dito. So whatever the projects they have here, it didn't work at all. Buhay na po ang kinikitil ng mga kriminal, ng mga magnanakaw sa flood control project. Pero paano po tumutugon ng gobyerno? Galit po yung mga taga Cebu dahil ni Anino po, hindi natin nakikita yung presidente ngayon. Galit po yung mga taga Cebu dahil mahigit po, mas marami pa po yung namatay. Mas marami pa po ang namatay sa bagyo na saglit lang po dumaan kaysa sa lindol. Kasi nakapaghanda na po yung disaster team ng Cebu. Pero ang hindi po nila kayang paghandaan, yung natural calamity na ginawa po ng mga magnanakaw dyan sa Cebu, dito po sa tinatawag nating pagbaha ng Cebu. Hindi lang po na city, buong Cebu po. Nakakaawa po yung mamamayan natin, namamatay po dahil sa pagnanakaw ninyo. Galit na po yung mga negosyante, galit po yung mga taga Cebu, galit po yung gobernador ng Cebu. Tignan nyo po yung sagot po ni Auntie Claire. Galit din daw po yung Pangulo. Lagi na lang galit ang Pangulo pag meron nakikitang sakuna. Hindi lang po tungkulin ng Pangulo yung magalit. Lagi na lang nagagalit. Flood control, galit siya. Nakakita ng ghost flood control, nagalit. Nagdurog ng bato, nagalit. Galit na lang lagi. Ang pangunahing dahilan ng bakit ninanakaw yung ating government funds, yung kawalan mo ng aksyon, Mr. President. Hindi kita nagbibintangan na nakasabwat ka dyan sa sindikato na yan. Ngayon, tukoy nyo na, di ba? Gusto nyo tukoy na si Saldico. Lahat ng ahensya ng pamahalaan, Saldico ang tinutumbok. Pero hindi po naniniwala na si Saldico lang. Kahit nga si Saldico, bakit hindi nyo po mapabalik? May resources po kayo, kaya nyo po mapabalik si Saldico. Kaya lang, baka kumanta nga si Saldico, kaya hindi nyo mapabalik. Kung may gusto, sabi nga, kung may gusto, may paraan. Lahat po ng hinahanap nyo, nakita nyo. Hinahanap nyo si Alice Go, nakita nyo. Hinahanap nyo hinahanap nyo si Pastor Kibuloy, napalabas nyo. Hinahanap nyo si Tebes, nakita nyo, nahuli nyo. Baka sabi nga ng kanyang abogado, hindi naman tumatakas si Saldico. Hindi naman pala tumatakas eh. Bakit hindi nyo mahuli-huli? Wala kasing kaso, hindi nyo makasuhan man lang. Nauna pan lumabas yung mga air asset. Nauna pan lumabas yung mga air asset ni Saldico kaysa mapigilan nyo yung yaman. Sana kung ang ginawa ninyo para lumantad si Saldico, binenta nyo rin. Kayo na rin, sinubasta nyo rin yung mga air asset ni Saldico. Ewan ko lang kung hindi mapilitan niya na bumalik dito. Hinayaan nyo lang po na makalabas eh. No? Pinalalabas nyo lang po yung mga asset ng mga pinaghinalaang utak ng pagnanakaw na yan. Imposible naman na nahayaan lang. Mismo si Saldico nagsasabi, ako ang may dahilan. May amo pa siya eh. Meron pa siyang mas mataas sa kanya eh. Meron pang mas mataas sa kanya na nag-approve eh. Sino yun? Si Martin Romualdez. O ngayon, ano yung sasabihin nyo? Solusyon ba yan? Inimbitahan namin. Si Saldico, inimbitahan namin si Martin Romualdez. Bakit hindi mo inimbitahan, Lacson, bakit inuna mo mag-resign kaysa imbitahan mo yung mga sinabi ni Gutesa?
Bakit inuna mo pa na questionin yung lintik na notaryo na lahat ng tao sa Pilipinas alam nila na ang pumipirma sa notaryo ay mga clerk o mga sekretarya lang ng attorney.